Ayan, isang mapagpalang gabi muli sa bawat isa. Purihin ng Diyos at isang pribilehiyo po muli na makapagbahagi ng kanyang salita, ang kanyang makapangyarihang salita. So, muli ating basahin ang mga talata po sa Hebrews 9. Pero, una nating tingnan po natin, sino po pwedeng magbasa? Deaconess. Verse 1 to 5. Tapos, gano'n. Sabi ko, ang pagsamba rito sa lupa at doon sa langit. Verse 1, ang unang tipan ay may mga tungkulin sa pagsamba at may pagsamba ginawa ng tao. 2, itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang unay tinatawag na dakong banal, naroon ang ilawan ng hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ang ikalawa ay nasa kabila, ang pangalawang tabi at tinawag na dakong kabanal-banalan. 4, naroon ang altar ng subugan ng insenso at ang kaban ng tipan, kapwa balot ng pinto. Nasa loob ang kaban ng sigdang pinto na may lamang mana. Ang nagdahong tungkod ni Aaron at ang mga tapyas na bato na kinatitirikan ng tipan. At ang ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakilala na roon ng Diyos. Nalinimnan ang kanilang pakpak, ang luklukan ng habag. Ngunit ito hindi na namin pinaliliwanag na isang ngayon. So yun, purihin ang Panginoon. At kung ating mapapansin po, ang unang mga verse po ng Hebrews 9, makita po natin dyan yung pagsamba, uri ng pagsamba ng Old Testament time at sa ngayong yung better covenant natin na tinatawag ang New Testament. So, pag sinabi po kasing pinabangatan po natin itong better blood and the better covenant. So, bakit ba sinabing better blood? Ibig sabihin kasi yung pagsamba noon that time or pagsamba na tinutukoy po nung Old Testament time, nung panahon po ni Moses, di ba po? Pag better blood po kasi, ito po ay tumutukoy po doon sa dugo ni Kristo na ibinuhos po sa krus na higit pong makapangyarihan kaysa dugo ng hayop. Kaya tinawag po siyang better blood kasi dugo na po ni Jesus Christ ito. Hindi na po dugo ng mga hayop. Yun yung mas better blood na tinatawag po dito. Bakit naman tinawag siyang better covenant? Ibig sabihin naman po dito yung bagong tipan po na tinatag po ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Yun yung covenant na yan. Kung saan yung kapatawaran po, yung kaligtasan at yung access natin sa Diyos ay ganap at panghabang buhay na. Hindi na kailangan ulitin po yung sacrifice. And yung dati, di ba, ang nangyayari kasi that time, di ba, paulit-ulit, taon-taon sila na nagsasacrifice. Now, mga kapatid, let me ask po something sa bawat isa sa atin. Yung honest, question. Sa atin pong sa atin, di ba, meron time, ilang beses na tayo kaya humingi ng tawad doon sa parehong kasalanan. Sa palagay po natin. Di ba? May time po na gano'n sa buhay po natin. Paulit-ulit tayo nagkakasala. Di ba? Yung kasalanan po kasi natin, nangyayari po dyan yung ating kahinaan. Di ba? Doon sa kahinaan natin, same weakness, same struggle. Ano yung mga struggle natin sa buhay? Same prayer. Di ba? Paulit-ulit yung nangyayari. Yan yung mga hinihingi natin ng tawad, pero inuulit po natin. Lord, sorry po, last na ito. may paganyan-ganyan pa tayo, di ba? So,
Pero sabi nga po, dito sa chapter 9 po na ito, sometime po kasi, nandyan na naman kasi yung kasalanan natin. And, may bigat po kasi tayong nararamdaman, di ba? Alam natin yan. Meron tayong, palagi po tayong nasa church, yes. Nagsiserve tayo, nagbibigay tayo para sa Panginoon, nagpe-pray po tayo, pero deep inside, sabi nga, may mga tanong po pala, may mga tanong tayo. And ito po yung nais ipaliwanag po ng Hebrews 9 sa gabing ito sa atin. Talaga bang malinis na tayo sa harap ng Panginoon? Intindihin po natin ngayon yan. Ito ang kalagayan ng mga tao that time ng Hebrews 9. Kaya isinulat to ng author, ito yung kalagayan ng tao. Diba po, mabigat. Ito, sasagutin ito ngayong gabing na ito. Hindi ito tungkol sa ating pagiging religious na ano talaga. Ito ay tungkol kung paano natin talaga tungkol po kung paano talaga nililinis ng Diyos yung ating kasalanan. Paano? Sasagutin tayo ngayon ng Hebrews 9. Sabi nga po, para mag-dig in po tayo dito sa Hebrews 9, sabi nga po ng writer, before the writer tell us how great Christ is, kailangan kasi muna niyang ipakita kung ano tayo. Ipakita niya kung paano gumagana yung Old Covenant, yung sinasabi kanina na, tapos yung, kasi hindi po natin ma-appreciate po yung solution na ginawa ni Kristo kung hindi natin maunawaan yung old system na nangyayari doon sa Old Testament. Ito yung kalagayan ng Hebrews 9. So kung hindi natin muna makita yung limitation nung sistema that time, nung Old Testament, hindi rin natin makikita at mauunawaan yung New Covenant o yung Better Covenant na sinasabi po. Now, ano ba yung dating itsura ng tabernakulo nung panahon po ni Moises? Di ba? Merong tabernacle, alam natin yan. Ang itsura po ng tabernacle, di ba? Utos po ni Lord yun na gawin mo ito. Dapat may structure, may full instruction, merong lampstand, merong table, merong showbread, lahat. Everything, napaka-detailed ng utos ng Panginoon dito. Ngayon, pero kahit yung instruction po na ito ay galing sa Panginoon, sinasabi po dito ngayon sa Hebrews 9 na hindi po ito yung permanent. Hindi po ito permanent. Bakit? Kasi ito ay shadow lang nung patungo kay Kristo. Ito kumbaga preview lang ito. Kumbaga kung sa isang pelikula may trailer. Di ba? Sa pelikula may papakita na trailer na ganito, uy, ganda. Pero kung tutuusin po, hindi po yun yung full movie na ating panonoorin na makikita. And that's yung kabuuan po na i-explain natin dito ngayong gabi, ito yun. Bakit kasi may ganito? Di ba sa tabernakulo that time, may makikita at mapapansin po tayo na separation. Ano sinabi sa tabernakulo? Ano makikita na ito? Meron pong second veil. Ibig sabihin may kurtina. Di ba? May behind the veil. May holy place. May mas holy place. And inside that po, merong Ark of the Covenant din. May harang. Di ba? Hindi ka pwedeng basta-basta makakapasok doon kasi may harang. Hindi ka pwedeng pumasok. Di ba po? At ang makakapasok lang po that time doon sa Ark of the Covenant ay yung high priest lamang. Di ba po? And ginagawa po yon once a year, at hindi po magagawa yon without blood. Kita natin po para makita lang natin. So, ngayon, ano ibig sabihin nun? Bakit may blood? Diba? Kasi nga, ang Panginoon po natin kasi ay God is holy. Makikita rin po natin dito na yung kasalanan po natin that time para malinis, nakaseparate, nakikita. At yung access po dito that time doon sa tabernakulo ay restricted din. Hindi tayo basta-basta makapasok. So, hindi po talaga casual yung paglapit natin sa Panginoon that time, nung Old Testament time. Di ba po? Meron din pong repetition. Bakit? Every year, sabi ko nga kanina, may sacrifice. Every year, may blood. Every year, may reminder of sin. Kung permanent po kasi ang solution, bakit kailangan ulitin? Di ba?
Kaya nga, si Kristo, kasi po, pag sinabi po kasing repetition dito, ito po yung metaphor din po na isa dito, pag sinabi po kasing repetition, means po incomplete. Yung blood po that time, na galing po sa hayop, incomplete po yon, imperfect, hindi siya kompleto. Kaya nga sinabi po sa verse 9, kung ating makikita yung verse 9, basahin niyo po, ang toldang iyon ay larawan lamang ng kasalukuyang panahon, sapagkat ang mga handog at kaloob na naalay doon ng mga tao ay hindi makakapaglinis ng kanilang konsensya. So, this is a powerful. Pwede kang sabihin natin, religious po tayo, pero guilty rin tayo. Diba? Kaya nga kailangan po natin ito mag-grasp, maunawaan ng gusto, ano ba ang ginawa ni Kristo para sa atin. Pwede po tayong active din sa ministry, pero may burden pa rin tayo sa loob. Nangyayari po yan. Even sa, sabi natin, mas may alam na, or mas malalim sa gawain, di ba? Pero nga, sabi nga po kasi, external, itong nangyayari po nung Old Testament time, masasabi mo natin itong kasing external cleansing lamang. At nangyayari po dan, yung external cleansing, meron po tayong internal struggle. Kasi may sin. Kaya nga, every year that time, merong paglilinis. Di ba po? Kaya nga, mga kapatid, yung Old Testament or Old Covenant shows separation, nagpapakita po ng separation, nagpapakita po ng repetition at limitation ng mga high priest. Now, dako po tayo sa verse 11. But Christ came. Si Jesus po ay dumating. Yan yung turning point po dito natin. Una pong nating puntos kanina ay the pattern of the tabernacle. Yan po makikita po dyan sa buong verse 1 hanggang verse 10. Now, dito sa verse 11, ito po yung priesthood of the Messiah. Ibig sabihin, si Jesus po ang dumating. This is Christ came as high priest. Hindi po siya ordinary priest lamang. Di ba po? Kung makikita natin sa verse 11, ngunit dumating si Kristo na punong pare ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa sa dati. Pumasok siya sa mas mataas, mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Kaya nga, the priesthood of the Messiah. Hindi po siya ordinary priest. Hindi lang din po siya sinful mediator sa atin. Di ba po? Christ Himself, sinasabi nga po, He is perfect. He is holy. And He is qualified na maglinis. Kasi siya ang pinakapunong pari. So, Jesus is greater than the tabernacle na tinutukoy po dito nung paglilinis ng kasalanan. Dito natin makikita yung itsura ng tabernacle at si Kristo po dito ngayon. Si Kristo, sino si Kristo? Siya po ay He did not enter a tent made by human hands. Ano yung nangyari sa tabernacle? Di ba? Made by human hands. Itinayo lang po yun. Inutusan sila ng Panginoon na ganito ang gawin mo, na ganun po kadetalye. Then, si Jesus din po, He entered heaven itself. Hindi lang po siya shadow. Reality na po ang nangyari. Siya na po yung talagang dumating para sa atin. Amen po? So, at dahil po dyan, meron po tayong eternal redemption. Sabi nga po sa verse 12, di ba? Yung eternal redemption, di ba? Having obtained eternal redemption. Ibig sabihin, pag eternal redemption sa verse 12, sabi niya, minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Praise God. Kasi nga kaya eternal. Amen? So napakaganda po. Eternal redemption. Tinubos niya na po tayo magpakailanman. Sabi po yan sa verse 12. So hindi po ito, pag sinabi pong eternal kasi, hindi po ito temporary. Hindi po ito yearly renewal na katulad ng sasakyan naririnig nyo natin. Di ba po?
Hindi po ito, try again next year. Di ba? Ganun po si Kristo, yung ginawa niya sa atin. This is eternal redemption sa atin, yung pagtubos niya po sa atin. Fully paid na tayo ni Lord kasi eternal. Wala na pong kulang sa ginawa ni Kristo. Kaya po tayo nagkaroon ng malinis na konsensya. Ang problema po dito sa introduction ko kanina, ba? Sabi ko, may tanong ako na may kasalanan ba kayo na tinatago o paulit-ulit? 'Di ba? Kaya nga sa verse 14, ano po sabi niya? Tingnan niyo po yung verse 14. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu, inaalay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ibig sabihin po dito, nagkaroon po tayo ng clean conscience. Malinis po na konsensya. Amen? Hindi lang po record sa langit ang kanyang nilinis, kundi yung ating konsensya na bumabagabag sa atin. Kasi hindi natin naunawaan kung ano yung ginawa ni Kristo sa atin. Now, malinaw na po sa atin. Di ba po? So, yung inner voice dati, na naririnig natin na kung ano-ano, nilinis na rin ni Lord yan. Yung silent guilt natin, nilinis na rin po ng Panginoon natin. Yung feeling natin na hindi pa sapat. Dati, sa paningin ng Diyos, sapat ka. Ikaw ay, complete. Made complete sa Panginoon. So, cleanse mo, lininis po tayo ng Panginoon. So, ang pagkakaiba po niyan, nung priest and sacrifice, yung old priest po kasi, may dalang dugo ng hayop. Pero si Jesus, anong dala niya? Di ba po? Si Jesus po, sarili niyang dugo. Siya ang priest. Siya po ang sacrifice. Kaya napakaganda ng paliwanag po ng Hebrews 9 sa atin dito. Kung atin lang po makikita pa ng husto. Ngayon, bakit kaya kailangan ng dugo? Kasi hindi po lang po, sabi ko, hindi lang sabihin ng Diyos, okay lang. Hindi po. Hindi ganun ang sinabi ni Lord. Okay lang, forgiven ka na. Because God is holy. Holy po ang ating Panginoon. Kaya nga, bakit kailangan ng dugo? Ang tanong po natin, sa point 3 ko, the power of the blood. Dito natin makikita ngayon yung paghahambing ng pag-aalay ng dugo doon na Old Testament time. Dito kay Kristo yung the power of the blood. Tignan po natin. Bakit? Kasi nga po, ano yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo? Makikita natin yan sa verse 16 hanggang 22. So may tulad ito sa isang huling testamento na kailangang mapatunayan na namatay na ang gumawa nito. Ibig sabihin, yung covenant po dito requires death. Di ba po? Parang last will testament. Kailangan ng dokumento na namatay siya. Di ba po? May dugo. Requirement po yon. Yun yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa atin. Hindi po kasi bakit po? Hindi po magiging effective hanggat walang namamatay. Kaya nga namatay si Kristo para sa atin. Amen po? So, Christ's death activated the new covenant. And yun ang pinakamagandang nangyari po sa atin. Dahil sa dugo ni Kristo, na-activate po yung access natin sa Kanya, sa Panginoong Diyos. Di ba po? Even Moses, sabi nga po, si Moses, kung ating titignan yung sa Exodus 24:6-8, sabi nga, even Moses used blood when the Old Covenant began. Di ba? Nung ibinigay ng Diyos ang Old Covenant sa Israel, si Moses ay nag-alay ng mga hayop at isinabi yung dugo sa altar at sa mga tao bilang tanda na ang tipan ay opisyal ng naitatag. Sa Exodus 24 po yan. So, ipinapakita nito na mula pa noon, ang dugo ang simbolo ng pagbabayad para sa kasalanan at pagpapatibay ng tipan sa Diyos. Kaya noong dumating si Jesus, hindi na dugo ng hayop ang ginamit. Sarili niyang dugo ang ibinigay niya para sa tunay at permanenteng kapatawaran. And praise God for that. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Because, kasi nga po, napakaseryoso ng kasalanan. Sin is serious. Kaya nga siya namatay para sa atin. Napakabuti ng Panginoon. Dahil sa ating mga kasalanan, nilinis niya po tayo fully.
Kaya nga hindi kinikilala ng Diyos ay ang kasalanan ay maliit lang. Hindi po. Nagsangaling at pumatay ka, iisa. Kasalanan pa rin siya. Di ba po? Sin demands justice po kasi. Kaya napakabuti ng Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 22, tingnan nyo po. Verse 22, without shedding of blood, there is no remission. Sa Tagalog, ayon sa kasulatan, nililinis sa pamamagitan ng dugo ang halos lahat ng bagay na ginagamit sa pagsamba. At kung walang pagbubuhos ng dugo bilang handog sa Diyos, wala ring kapatawaran ng mga kasalanan. At ginawa iyon ni Jesus para sa atin. On our behalf. Diba? Walang forgiveness, hindi po tayo napatawad kung walang bayad. At sino ang nagbayad sa atin? Para sa atin? Si Jesus. Kaya nga hindi po basta-basta cheap yung grace na ginawa ng ating Panginoon sa atin. May presyo po. Buhay ni Lord. Buhay ni Kristo. Si Kristo po ang nagbayad sa cross. Saan? Diba? Sa justice and mercy met. Diba? Inabot tayo ni Lord dun sa habag at awa niya po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga, kaibigan kapatid, kung ating yung mga earthly copies natin tulad ng tabernacle na nakikita natin at napag-aaralan natin at mga kagamitan sa worship, di ba? Ay kailangan linisin ng dugo ng hayop, mas lalo nang kailangan ng mas dakilang sakripisyo para sa heavenly reality para sa atin. Diba? Pinakpakita po nito na ang mga ritual sa lupa ay pansamantalang larawan lamang tulad ng tabernakulo. Diba? Larawan lamang ito. Pero ang ginawa ni Kristo sa langit ay tunay, mas mataas at ganap na paglilinis ng kasalanan. Kaya nga po, kaibigan kapatid, dito po natin makikita yung pinaka-climax ng mensahe dito po sa verse 23 to 28. Diba? Yung sakripisyo ni Jesus ay tunay at perfectong solution. Sa kanino? Sa ating lahat. Amen po. So, sa pang-apat ko pong puntos, yung perfected redemption. Bakit perfected? Diba po? Sa verse 24, tingnan po natin. Basahin natin ang verse 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi sa langit mismo. Siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harap ng Diyos. Sa verse 25, ang punong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa pinakabanal na lugar bawat taon na may dalang dugo ng hayop. Ngunit si Kristo ay minsan lang naghandog ng kanyang sarili at hindi na niya ito inulit-ulit pa. Tingnan niyo po yun ha. Hindi niya na po ito inulit-ulit pa. Sa verse 26, sabi niya, dahil kung kailangan ulit-ulitin, maraming beses sanang nagdusa si Kristo mula pa nang likhain ang mundo. Pero minsan lamang siya naparito sa mundo para alisin ang mga kasalanan natin sa pamamagitan ng paghahandog ng kanyang sarili. Ginawa niya ito nitong mga huling araw. Itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom. Pansinin po natin yan mamaya. Ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao at muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Praise God. Napakaganda po nito. Perfect redemption ni Lord sa atin, ni Kristo. Bakit? Kung ating mapapansin, dito sa tatlong appearances po ni Christ, dito sa verse 23 to 28, tatlo siya. Tatlong beses siya nilalarawan po ng author dito. He appeared to remove sin. Una yon. Bakit? Kasi sa kanyang unang pagdating, si Kristo ay namatay sa krus upang alisin at bayaran ang kasalanan ng tao. Pangalawa, He appears now in heaven for us. Diba? Nasaan si Kristo ngayon? Ngayon, si Kristo ay nasa langit at namamagitan para sa atin sa presensya ng Diyos bilang ating high priest. Di ba po? Ang ganda. Thanks God po talaga. He will appear again. At ito ang ating pinaka-aasam-asam ngayon. Ano po ito? Darating muli si Kristo hindi para
mag-alay ulit ng sacrifice, kundi para dalhin ang ganap na kaligtasan sa mga naghihintay sa Kanya. Praise God. Sabi nga po dito, once, di ba? Once Christ was offered once. Sabihin nga po natin, once. Amen. Once lang po ang ginawa ni Kristo sa atin. Bakit once? Hindi siya kasi nga, hindi twice. Yearly dati ang ginagawa doon sa sacrifice. Hindi pa ulit-ulit. Once lang po. And that word gives assurance na po sa atin. Praise God. Di ba po? Assurance po yun. Once and for all sa atin. Hindi na po ito repeated covenant. Kundi ito ay once and for all. Ibig sabihin, pag sinabi ko kasing once, kasi si Kristo lang po yung gumawa nun eh. It is complete. Tapos na. Kasi nga, pag, makikita rin po natin kasi dito yung repetition na nabanggit po natin kanina. Yung repetition po kasi, yung paulit-ulit na ginagawa, ibig sabihin din po nun, nagpapakita lang po yun ng weakness ng tao. Tayo po yun, ng mga mortal. Di ba po? Yung weakness, repetition means weakness, once means sufficiency. Si Jesus po yun. Sufficient na po yung ginawa niya. Kaya nga sabi niya kay Paul, ba? My grace is sufficient for you. Napakabuti ng Panginoon. Kahit na anong pang mangyari sa atin, ligtas na po tayo sa Panginoon. Di ba? Once is sufficient na ginawa niya. They put away sin sa buhay natin. Kaya nga, to put away sin, hindi lang po niya kinover, kundi ni-remove niya, kinancel niya, at final na. Yun talaga. Ito na yun. Sabi ni Christ sa atin. Amen po. He will appear again. Second coming, hindi para pag-offer ulit ng sacrifice, sabi po kanina. Tapos na yun. He will come for salvation, for God's glory. For glory na po ito. And for completion na. Iko-complete niya yung mga sinabi, pinangako niya po sa bawat isa po sa atin. So here's yung ating final from shadow to substance, di ba? Di ba dati, yung sabi ko po, yung tabernacle na yan, it's a shadow lamang. Di ba? Yung mga bagay po doon sa Old Covenant tulad ng tabernacle at sacrifice ay parang anino lang na tumuturo sa darating na Mesiyas. Kay Kristo po yun. Dumating na po ang tunay na katuparan. Di ba po? Yung pangalawa, from repetition to completion. So, sa lumang sistema po kasi, paulit-ulit yung sacrifice, di ba? Ito lang naman yung pinapaliwanag ng Hebrews na yun, paulit-ulit yung sacrifice, pero kay Jesus, isang beses lang ang sacrifice at sapat na magpakailanman. So, yun po. Yung from ritual to reality, di ba? Yung ritual na ginagawa doon sa tabernacle, ritual kasi kaya nga paulit-ulit, di ba? Ang dating worship ay maraming ritual at seremonya. Pero kay Kristo, naging tunay na relasyon at access na po sa Diyos. From guilt to cleansing. Di ba? Nagiguilt po tayo kanina. Kaya gaya ng tanong natin kanina, yung mga paulit-ulit natin ginagawa. Dati, kahit may sacrifice, may guilt ka pa rin sa konsensya. Ngayon, pag humingi ka ng patawad sa Panginoon, nakakaramdam pa ba tayo ng Pag fully surrender po tayo sa Panginoon? Di ba hindi po? Pag fully surrender tayo sa Panginoon, nakakaramdam pa ba tayo ng konsensya? Hindi eh. Kasi surrender ka kay Lord. Fully surrendered po tayo. Pag yun ang nararamdaman natin, ay praise God po. Di ba po? So, yung dugo po ni Kristo ay tunay na nalilinis ang konsensya at napapatawad ang ating kasalanan. And everything centers po in one truth. Yan yung better blood na tinutukoy po natin doon sa ating title. The better blood of Christ. Sa ating conclusion, kaibigan kapatid, maybe po, you are still trying to earn forgiveness. Diba po? Trying harder, serving more, doing better po sa ating bawat ministry, sa bahay, trabaho, o saan man tayo napupunta. Diba po? But your conscience still accuse you, us, about this sa atin. Kaya kaibigan kapatid, pakinggan po natin ito maigi. Only the blood of Christ cleanses the conscience. Wala pong iba. Only Christ gives eternal redemption. Amen? Siya lamang po. Walang iba. Only Christ opens the full access to God. Kung natatandaan po natin itong mga binabanggit ko po na ito, hindi mo kailangan ulitin yung sacrifice. Hindi mo kailangan magbayad ulit.
Kasi sabi ni Lord, it is finished. Sabi po ni Christ yan. Ngayon, kaibigan kapatid, ito yung question sa atin. Sapat ba ang sacrifice ni Kristo sa iyo? Sa atin? Amen po, di ba? Sapat po. And, pangalawang question, tinanggap mo na ba ang better blood? Amen. Di ba po? It's Christ's blood. Kaya po tayo nung nagpabautismo, yun na po yung first move po natin na tinanggap natin ang dugo ni Kristo. So, kaibigan kapatid, if you are burdened, palagi, come to Him. Huwag po tayo magdalawang isip. If you are tired of striving, about isa naman sa atin, iba-iba tayong sitwasyon. Rest in Him. Magpahinga tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya. Never natin makakaya kung wala si Jesus sa atin. If you believe, and let's rejoice para sa Panginoon. And because you are redeemed, or ang ating redemption ay eternal, sabi po kanina, dahil ang ginawa ni Kristo once for all and it's eternal, praise God. Yung konsensya po natin, araw-araw nating nararamdaman man or nangyayari or minsan, mas maganda't wala. Kasi malinis ang konsensya po natin. Amen? So, nilinis po ni Jesus na yan. Huwag na po natin siyang tignan na balakid. Kasi si Kristo ang gumawa. Siya lamang po ang lapitan natin. And our Savior will appear again sa bawat isa. And that's our hope po talaga sa bawat araw na lumilipas sa buhay po natin. Di ba po? So yun po. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Natin ang Panginoon. So, sino po ang